hisgutan ang atong personal relationship with Jesus Christ. Pwede nato tanawon ang atong obedience sa pulong sa Dios. Pwede nato nihisgutan ang atong spiritual growth and maturity. Kaning spiritual Christian Life Conference, naghisgot kani may tungod services to others and even witnessing to Christ. For me, Christian Life Conference is one of an important conference of our church every year. I will say it again. Sa daghang conference sa among simbahan, kaning Christian Life Conference, usa ni sa pinaka-importante kaayo nga conference kada tuig. Nga naman, this messages is all about Christian life. Ha? Dili negosyo kinabuhing Kristohanon. Now, if we are going to look at our text, mga Kristohanon, the Bible says, "My son, give me thine heart." Busa, I prayed for this. I decided nga abrihan nato ang atong Christian Life Conference considering ug unsay condition sa atong kasing-kasing. Sa tulo ka messages nga akong dalon sa inyo, I hope kung naamay mabuhi pag-usab, madasig pag-usab, ma-revive pag-usab is our hearts. Wa ko'y idea sa unsay condition sa inyong kasing-kasing, but I like to study the Bible. My son, give me thine heart. Anak ko, ihatag kanako ang imong kasing-kasing. Adunay tulo ka pangutana. I believe, mga Kristohanon, that giving our hearts to God is a vital decision for a Christian life. Ang paghatag sa atong kasing-kasing diha sa Dios, maoy pinaka-importante nga desisyon sa kinabuhing Kristohanon. In fact, naipangutana din akong ihatag sa inyo. First question, did you remember the moment when you gave your heart to God? Nakahinumdum ba ka sa mahigayon diin imong gihatag ang imong kasing-kasing sa Dios? Mga Kristohanon, we are in the ministry because one moment in time, we gave our hearts to God. Maybe you are here, dili man ka sa full time, but you decided with your family and you said, let's serve God as a family. And you decided because one moment of time, you give your hearts to God. Did you remember? The second question is, are you willing to give your heart to God? Tonight, sayang ang Christian Life Conference nga ikaw mismo maminaw pero di gyud nimo ihatag ang imong kasing-kasing sa Dios. In fact, the decision is yours. The third question is, until we give our hearts to God. Kanus-aman, pastor, nako ihatag ang akong kasing-kasing sa Dios. Hey, Christian, you give your hearts daily. You give your hearts every day to the Lord. Kaya nga naman, kung kausa lang, basin malimtan. Ugwa na'y excitement pag-usab. So every day sa atong life, unta, before ta mulakaw, if you are a student, before ka maghimo sa buluhaton, if you are a father or mother, you tell God, sulting, Ginoo, Lord, I will give my heart to you today. Akong ihatag, akong kasing-kasing nimo. Giyahin ni nga kasing-kasing, tudloy ni nga kasing-kasing. Amen. Dagan ba panahon itong kinabuhi nga wa ta nag-ampuan na, nga wa gyud ta gigiyahan sa Dios. Lahi ang padulngan sa atong kasing-kasing. Nga naman, wa ka nag-decide nga kana nga adlaw imong ihatag imong kasing-kasing sa Ginoo. Na mga tao nga akong gibasa and they have inspirational quotes. If you remember Oswald Chambers, ingon ni Oswald Chambers, he was a Scottish Baptist minister, an evangelist, an author, and a teacher. He said, "The heart that gives itself to God finds its true home." The heart that gives itself to God finds its true home. Nganong akong gibasa maayo, gisabot maayo, mga Kristohanon, dili tanang tao ilang gihatag ilang kasing-kasing sa Dios. Daghan tao ilang gihatag ilang kasing-kasing sa trabaho. Gihatag nila ilang kasing-kasing sa kwarta. Gihatag nila ilang kasing-kasing sa ilang barkada.
Busa, wa gyud say kalinaw, wa sila'y kalipay, kay kung muingon tag panimalay mga Kristohanon, dapat diha sa atong panimalay, makaplagan nato ang tinuod nga kalinaw, kalipay, katagbawan. But di ka na mahitabo until nga dili nimo ihatag imong kasing-kasing sa Dios. I know you're familiar with this man, Rick Warren. Rick Warren, he said, surrender your heart to God and He'll transform your life. Ihatag imong kasing-kasing sa Dios ug maka-experience ka kausaban sa imong kinabuhi. Nganong hangtod karon murag wa gyud kausaban because hangtod karon wa gyud panahon nga nag-decide ka, Lord, I will give my life to you. I will give my heart to you. Amen. Amen. Naiusa ka situation sa Bible in 2 Corinthians chapter 8 verse number 5. Ingon sa Bible, and this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Kabalo ba mo mga Kristohanon sa istorya aning 2 Corinthians chapter 8? Istorya kani sa iglesia sa Macedonia. Ingon sa Biblia in verse number 2, how that in a great trial of affliction, akong gitan-aw sa Cebuano kanang word nga affliction mga Kristohanon, dakong pagsulay sa kagulanan. Ha? Og niingon siya, apan ang kadagaya sa ilang kalipay ug sa ilang halalom nga kahangulan sa nagpadagaya sa mga bahandi sa ilang pagkamahinatagon. Atong i-connect kanang liberality ang Cebuano na pagkamahinatagon. Kabantay mo lisod kay mag-practice og pagkamahinatagon kung naatas kagulanan. Naakas kalisod. Before nato i-apply ang verse number 5, mauni naagyan sa Macedonia, naa sila kalisod. Naa sila kaguol. Lisod ikuot sa panalipianon nga bahin sa atong bulsa kung naakas kalisod. Usahay mag-una-una ta, nakasabot ang Dios, nakasabot si pastor, naamis hospital. I don't need to express my giving. But look, these people, they were in deep poverty, but abounded unto the riches of their liberality. Ingon sa Bible in verse number 3, for their power, kay sumala sa ilang hiarangan, nagapamatuod ako, labi pa gani sa ilang hiarangan, naghatag sila gikan sa ilang kaugalingon nga kabubuton. Usahay mo atag rata sa atong maarangan, tama? Pero maura na atong maarangan, murag di na ta gusto mo hatag sobra sa atong mahimo. Dili ingunana ang church sa Macedonia. Naa sila sa kalisod, naa sila sa libil silang kinabuhi. But the Bible says, mga Kristohanon, their power, they were willing of themselves. In fact, in verse number 4, ingon pagyud siya nga ilang gipanghinaot kanamo, uban nga daghan nga pangamuyo, mahitungod niini nga grasya og pakigdait niini nga mao ang pagtabang sa mga balaan. What happened was, tungod sa ilang kalisod, naluoy si Pablo nga idawaton niya ang giandam nga giving sa Church of Macedonia. Tanawa. Giingnan, ingon ni Paul, ingon nila, Pastor Paul, dawatan eh. Ingon nila, ayaw siguro, naa naman mo sa kalisod. Usahay kung kita, natas kalisod, magpapretend nga mo hatag, pero balibaran, I thank you. Ni-insist yun sila. They said, Pastor Paul, ayaw dawatan eh. Ayaw tanawa ang among kalisod. Ayaw tanawa among kagulanan. Ayaw tanawa among kawaladon. We want to give. But unsay pinaka-reason nga nung ingana sila ka excited. Because verse number 5, and this they did, not as we hope, but what? First!
themselves to the Lord. Nganong wala nahimong babag ang ilang pagkamay na tagon taliwala sa kalisod, basta ihatag nato ang atong kasing-kasing sa Dios. Amen? Basta ihatag. Now, let's go back to our passage. Because the first two word na ikamatuoran din ha in our text. What is the first two word? My son. Ang Cebuano anak ko. Ha? Please follow para masabdan ninyo. He said, my son. So it's very clear that only son is requested to give their hearts. Amen. Only son. Ha? Only person that has, when we say son, that speaks about relationship. Amen. Kay dili na pwede tawgon nga anak nga walay relasyon. Asabda na to? So meaning, the only person that has relationship is requested. Sabdan yung maayo kaning bersikulo, di ni mo ni ma-apply sa tanan nga tawo. But only person that has relationship ma-apply. Kaya ang tinuod ani nga gi-request mga Kristiyanon, katong naay relasyon. That's why daghan mga panahon lisod kayo na ay mga tao sa simbahan, they will never understand. It's beyond their comprehension, and they are responsible and accountable and responsibility because they are not connected. Bisag unsaon sulti ni pastor magsulwining ta, aton ning tabangan bulaton sa Ginoo, galagat lang mata. Kabalo ka ngano, wa man kay relasyon sa Dios. You cannot understand spiritual things. But if you are connected or linked or associated with God, mga Kristiyanon, dali ka kasabot unsay gisulti ni pastor because you are the sons and daughters of God. Why we need to church? Usahay dagan mga tao nga, sabi si pastor, sige matagsultian nganong magsimba ta, nganong basag Biblia, nganong magampo ta, nganong magsulwining ta, nganong support tag mission, nganong magkinabuhi ta ani ana or that. Why? Because they are not connected. They have no relationship with God. Amen. Are you? Naaba kay relasyon sa Ginoo? So, ikaw ni. Ikaw ang giingnan, ani kita'y giingnan, ani, mga anak man ta sa Dios. Anak ba yun ta sa Dios? Ha? How to have relationship with God? Saan man nato, pastor, saan nato nga makabaton tag relasyon sa Ginoo? You know what, kani nga bersikulo, sometimes gamito na ako ni pagpandaog sa kalat. Ingon sa Bible, for ye are all the children of God. Mangutan ako sa inyo, anak bagyod ang tanang tao sa Dios. Anak bagyod. Giklaro anang bersikulo nga dili tanan tao anak sa Dios. Kay mahimo lang ka nga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Amen? Sa panahon nga mahitabo ka na, then you are the sons and daughters of God. All men are the children of God. Ang pangutana, in what way nga ang tao mahimo siyang anak sa Dios? Simple kayo, by faith in Christ Jesus. Ha? Unsa may makahimo sa tao, mga Kristohanon, nga Christian? Simple, si Kristo. Di ka mahimong Kristohanon, wa kay Kristo. Busa ang tanang nito, as far as Bible is concerned, kang Kristo, then gitawag siya nga Kristohanon. Ha? Nakadungog na mo mga tao nga moingon sila. Brad, wa may makabalo sa kaluwasan kay mga buhi pamanta. Mao ba gyapon problema nyo des Jinsan? Dito sa amo mao gyapon. Akong gingnan. Kung mao nay nasabtan nimo kay di ta mahibalo or makasiguro kay buhi pa ta,
Akong nasabdan, samot na siguro patay na ta. Magani ka kabalo nga buhi pa ka. Kabalo mo nga no, makabalota mantras buhi pa ta. Kanang pulong nga pagtuo. Kay ang taong patay, di na makatuo. Pero ang buhi, pwede pa makatuo. Busa ka ng bersikulo, klaro kayo. For ye are all the children of God. Ang gisulatan na iglesia sa Galacia, giingnan sila, kamong tanan, mga anak mo sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Kaklaro anang mga bersikulo, mga Kristohano, no? Juan 1:12, apan sa tanan nga na nagdawat. O, ang pangutana, ang taong patay, makadawat din na. Ang buhi ray makadawat. Kanila naghatag sig katungod sa paghimong anak sa Dios. Kanila nga na nagtuo. Buhi gihapoy maghimo anak. So klaro kayo, ang masayo dili patay ang buhi. Busa Christian Life Conference ni kay konferensya kani sa mga tao nga naay relasyon sa Dios. Nga usa ka panahon, nag-decide ka nga imong dawaton ug imong tuuhan si Kristo nga imong manluluwas. Amen? Naapay mga doktrina karon nga tuuhan lang, dili dawaton. Unsaon man na, duha man gyud na, di man na pwede masiparar. Unsa dayto nga bersikulo imong nabasa? Di siguro to Biblia. Kay kung yung tagkaluwasan, dili pwede bulagon kanang pagdawat o pagtuo. Amen? Kabalo mo, daghan mga taong matagbo nato nga dili mahibalo nga malangit mintras buhi pa. Ha? Ang worst din na, samot nagpatay na. Muna ingon sa Biblia, unang Juan 5:11. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His kibuloy. Si Ipde na sa, di ba? Kaklaro ang kinabuhing ulay katapusan, dili kang kibuloy, dili kang Brian Kalungsod, dili kang Senior Aguila. Pastor, kinsa man na nga anak? Ha? Dugangan na to bersikulo para maklaro gyud ninyo bersikulo 12. He that hath the Son hath life. Kinsa kuno tong naa sa anak, naay kinabuhi, o kinsa tong wala sa iya ang anak, wa siya life. Unsa na nga life? That's eternal life. Muna pagdawat nimo kang Kristo, gitagaan ka og kinabuhing walay katapusan. Mga Kristohanon, paminaw mo ha. Kung naa may bless kayo nga tao sa kalibutan, ang Kristohanon. Kagabi nagwali ko dito sa akong barkada, Liberty Bible Baptist Church. Pastor June Dulay. No? Ako ng barkada sukad sa high school life namo. Yun siya, friend. Pasensya dugay mi nakaabot kay naami young people. 17 years old. 17 years old. Right now nasa hospital. Gihulatan na lang amo pirmang wate. Kabalo mo sa sobrang inom sa sting og cobra. Giguba. Pero ang blessing, nadala niya iyang teacher, duha kasong leader sa Bible Baptist Church, Liberty Bible Baptist Church, siya ay nagdala. Karon. Abi ninyo, bisag unsaon nato o pahupay atong hunahuna, pwede dili na siya maghupay sa tawhanon nga kapasidad. Kung anak ni mo na, mingawon gyud ka, oy. Ha? Mingawon gyud ka. Pero unsay comfort sa lain nga side, we know, bisag mo biya siya, kabalos ta, tuwa siya sa langit. Amen? Nagdula mig basketball kagabi. Usa sa ilang prospect, dito nagdula, nag-share sa amo. Si Pastor, nabi ako'y anak, 23 years old.
Athletic ka ito, pastor. Bago lang, murag 3 weeks ago, gikuha sa Ginoo. Kabalo mo, isa ra kabuk iyang anak. Unsa na kamingaw? But ang blessing kung anak ka sa Ginoo, bisag mo biya atong hinigugma, makita raon niya nato as long as they have relationship with God. Amen? Muna ingon niya verse 13. These things have I written unto you that believe. Oh, here's the word believe again. In the name of the Son of God, kanibugat kayo, that ye may know. Kabalo mo si Bisaya na that ye may know? Aron kamo mahibalo. Klaro kayo di ay, mahibalo gid ay ta. That ye have eternal life, and that ye may believe on the Son of God. Mao ni akong isulti sa akong sangyawan. Kung ako'y mo ingon malangit ka, muragway siguro. Kay kanang naong palang nimo dan impiernohonon na na. Pero kung ikaw gyud mag-decide, makasiguro ka. Mao na atong kaluwasan, dili lain tao mag-decide. Nganong nakabalo ka? Because ikaw mismo naghimog decision for your salvation. Ikaw, mga ginikanan, ayaw mo kumpiyansa inyong anak, dala-dala simbahan. Ayaw gyud. Kay basig naalang na diha, kay niingon ka, simba ta, unya niyon ka, malangit man na siya, kay sige magsimba. Ayaw gyud, ipa-decide gyud. Siya gyud ipahimo, mga Kristohanon sa desisyon ni ana. Kay ang desisyon, personal niya nga desisyon, maunay mag-determine nga kung mamatay siya, muadto siya langit. Ha? Ingon niya Romans chapter 10 verse number 9. By the way, napa ko sa introduction. Ako lang gi-explain sa inyo tong word nga my son. Ako lang gipabalo sa inyo nga katong my son nga word sa book of Proverbs, dili tanan ato gisultian, dili to tanan nga request for everybody. Para lang to sa mga taong may relasyon sa iya. Na ba kay relasyon sa Dios? Kung wala karon nga gabi sultian ta ka, ayaw gawas ani nga auditorium nga dili nimo na masitol sa imong kasing-kasing because you don't know. Basin pag-abot din ha, you have no idea. Na, ingon sa Bible, kay kung isugid mo sa imong baba si Jesus, ingon nga Ginoo, og unsa? Mutuo ka. Di ba, maong ginatong i-explain sa kaluwasan, no? Tuoy si Kristo. Naabe, ayaw gyud mo kumpiyansa ng tuo. Kay naay mga tao nga nituo but only in their mind. Naay mga tao nga nito only in their mouth. But ang pagtuo nga makaluwas as far as Bible is concerned, he said ang pagtuo nga kinasing-kasing. Pagtuo nga gikan sa kasing-kasing dili sa imong utok. Walay tao pangutan nito mutuo ba kag Ginoo? Dong, mutuo ka Ginoo? Wa gyud tao nga pangutan-on nimo mutuo kag dili. Ignon ka pa, buang man siguro ka. Dili man nasakto nga pangutan nagmutuo Ginoo. Way tao nga di mutuo Ginoo oy. Pero pangutan na mamatay ka pa dulong, adi ta mahibalo. Nito pero wa mahibalo. Ang pagtuo nga makaluwas gikan sa kasing-kasing. Munang dili ko malimot, February 7, 1987, naghimo ko og seryoso nga desisyon, pagtuo og pagdawat kang Hesukristo. Busa gikan atong higayon hangtod karon. I believe dili ko malangit tungod kay pastor ko, malangit ko kay gidawat o gituhan ako sa Kristo nga akong personal manluwas. That's why in the sight of God, I am His son. Amen? Ingon niya, Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him and he will sup with him and he with me. Nganong ako nang gi-share sa inyo? Kay mao ni pamaagi, every time nga mo share ko sa gospel, I believe mao ni campaign sa inyong pastor, mandaog tagkalat. Ang problema, akong nakita, daghan dili magpandaog sa kalag kay para sila wa daw sila'y outline.
Wala sila Roman road ba? Paminawa niya. Are you saved? You don't need an outline. If you are saved, i-share sa tao kung naunsa ka nga nung naluwas man kang unsaa ka. Di ka kinahanglan og point number 1, point number 2. Sulti siya, Sir, kaning kinabuhi wa ni pulos. Pero sultian ta ka, bisag wa ni pulos, padaygan ta ka, nga pwede makaadto ang kinabuhing walay pulos sa langit. Maunay nahitabo sa ako. Di man siya mutuo, pastor, pasagdi. Wa man ka muduol siya para muluwas niya. Niduol ka siya, kay imong i-share siya, unsaon siya maluwas. Pero dili gyud siya mutuo, halaig na, bahala ka na, sir. Ingon ni Kristo, nagtindog ako sa pultahan og nanuktok. Kinsa tong tao nga maminaw og moabri sa pultahan. By the way, dili na literal nga pultahan. Kasing-kasing ka na. Ang Ginoo nanuktok mas kasing-kasing. Ha? Kung nanuktok ang Ginoo sa kasing-kasing sa tao ug maiya ng paminawan ug iyang abrihan, nisaad yun ang Dios nga musulod yun siya. Musulod siya. Naaba din higaron, nagduha-duha kas kaluwasan, maybe dili kaluwas, pwede. Abrihin ng Christian Life Conference. If you're a member of this church, pag uli niya, you talk to your pastor. Igna imong pastor, taas nga panahon, nagpa-pretend yun ko nga luwas ko, pero dili di ay. But I am convicted sa mensahe last night. Pwede ba ko nimo i-guide? At least, mahinumduman ako nga ikaw mo'y gigamit sa Ginoo. Nga maklaro na ako akong kaluwasan. Una, ang pangutana din ni karon, mao ni siya, how to open our hearts. Kay kung di na maabri, di nakasulod. Tama ba? Nay manuktok diha, di ayo abrihe, di nakasulod. Abrihe, di gyapon na sa kasulod. Bisag na abri na. Kay kung musulod na siya, di nimo imbitahon mo man ibatasan. So dapat pag abre, ingno nimo, oy, mare, ikaw day ka na sulod. Di ba? Nakasulod kay giinbitar. So karon unsaon pag-abre? Simple, admit that you are a sinner. Ha? Nay akong nabasa niingon siya, until you see yourself as a sinner, you won't see your need for a savior. Hangtod nga dili nimo makita imong kaugalingon nga makasasala ka, di sad nimo makita ang nga nagkinahanglan kag manluluwas. That's why importante kay nang mo-admitar ang usa ka tawo nga makasasala siya kay usa na nga pamaaging maabri nimo imong kasing-kasing. Ikaduha, admit that your good works cannot save you. Kay kung maluwas ka sa imong binuhatan, dili na mo ani si Kristo dire. Ikatulo, admit and believe that Jesus died and paid your sins. Abri ng kasing-kasing, pangutana nakasulod na, wala pa? Wala pa. Pero ang pagpasulod, simple lang, the decision is yours. Muna akong magsangyaw kag tao, i-explain lang. Pero ang desisyon na sa imong gisangyawan, munang kita nga mga Baptist, di gyud ta mamugos kaluwasan. After we explain, ug ilan ang balibaran, ilara na. At least dili na ta responsible sa ilang life. Amen? When the Bible says, mga Kristohanon, my son, give me thine heart. Gitanaw na akong bersikulo, kinsa may na ay katungod nga mo demand, nga mo ingon, anak, ihatag sa ako imong kasing-kasing. Mga young people, paminaw mugmaayo ani. Minaw gyud mo. Kung naamay katungod nga mo demand, nga mo ingon, nak, ayaw lang sa uyab-uyab, brunak. Ihatag sa inyong kasing-kasing sa ako nga ginikanan. Hello? Unsa man ka pa, magbut-buot man ka! Wala nagbuot-buot imong ginikanan. They have right to say that. Kay ngano, anak ka! Anak man ka! Kisa may gusto mo sulti nimo, silingan.
Busa from time to time sa panimbalay, daghan mga anak, rebelde kayo, kay di sila kasabot sa request sa ilang ginikanan. In fact, your parents has right to request, to give your hearts. Spiritually speaking, our God has right because we are His children. Amen? My son, buot pasabot, dili tanan, gi-requestan eh. Give me thine heart. Meaning, ang nag-request, ang naay otoridad, naay katungod. Ug niingon ko, sa kadaghan, wala mayon, my son, give me thine nose. Give me thine eyes. Nganong heart mangyod? Ato ning tunan ha. Nganong heart mangyod? Unsa day ang heart, pastor? Nga of all the request, heart mangyod. You know what? The whole Bible, the whole book of the Bible, the word heart mentioned 823 times. Maybe sayop ko, pero kung masayop basig isa duha. And kung tanaw nimo ang Proverbs chapter 23 nga gibasa nato, adunay siyam ka panahon gi-mention ang word nga heart. Basaha gani ninyo. Ayaw na lang kay madugay ta. Tuoy na lang ninyo nga kana nga chapter siyam ka buok lagi. Ha? Tinako pag yung gitan-aw nga the heart of in the scripture, mao day ni siya mga Kristohanon, it signifies, okay, or indicates the set of the affection, wisdom, and understanding. Saybot pasabot ana, pastor. Nga ang kasing-kasing di ay mga Kristohanon, lingkuranan di ay ni sa tinuod nga pagbati. Napaminaw ha? Pwede ba ka magpapretend nga na kay pagbati, pero imong gigamit dili kasing-kasing imong mata? Pagtanaw sa lalaki sa babae, gwapa, oy, na-inlove ko ba eh. Adi ito, gikas kasing-kasing, gikan tos mata. Pero, di manimog yun siya mailad, nga niingon siya, ana. Adi di mo siya mailad. Pero kung gusto ka og perfect, pure nga love, siguro lang nga dili gikas mata, gikan Diyos kasing-kasing. Nakuha na to? Ing anak ka importante. Munang daghan kaayo mga Kristohano nagminyo. Kay ang ilang pundasyon sa ilang gugma mataman, pagkakita, oy, it-ons. Pagkasunod, duha ka tuig, litro na. Una ang uban, muaksyog pangitag lain nga nangita na sa it-ons. Kay nga no? Kay ang tinod nga gugma, ma-it-ons man na, or mahimo man ang litro or drum. Di gyud na mausab. Lingkuranan mas pagbati. Unsa pa gyud? Lingkuranan sa kaalam. It is a few of wisdom, mga Kristohanon. If you want to have equality having knowledge, make sure nga kana it's from the heart. Kay naay mga knowledge that's from the mind. Og nito ko nga ang knowledge from the heart, di gyud mo tudlo magpalayo sa Dios. Di gyud mo tudlo nga makigdebate sa pastor. Sayop ka, pastor. Tama ni kay mo na akong giskwelahan sa university. Tanawas Biblia, ang tinuod nga tinubdan sa gugma kung kasing-kasing, magbaton kag kahibalo, pero tudluan ka, unsaon, magpaduol og mahigugma sa Dios. Munang kaingon ko, wa gyud nasipyat ang nagsulat, my son, give me thine heart. And also, understanding, pagsabot. Sa laktod nga pagkasulti, mo ni siya, the heart is the center of man's being. Pasabot. Nga, sa dihang gisulat ka na sa writer, my son, give me thine heart, that is not talking a literal heart.
kitang tanan na atay kasing-kasing, right? Pero when he used the word heart, it speaks about the whole being of man. Apel ang mata, apel ang tiel, apel ang dalonggan, imong baba, kanang ikaw ba, kinatibukan nimo. Ha? Dili pwede mo yun ta, anak ko, ihatag sa ako ang imong kasing-kasing, balag dili imong tiil. Heart is equivalent of the whole being of man. So when the Bible says, my son, give me thine heart, it means you give your whole being to the Lord. Amen? Ang pangutana mga Kristohanon, why does God wants us to offer our hearts to Him? Ibalik na ko ng pangutana sa inyo. Nga naman, nga nung gusto man yun sa Ginoo, nga atong ihatag, balik ang atong kasing-kasing sa iya. Kabalo ba mo? Kare, by nature, ngilngig kay atong kasing-kasing. Pero ngilngiga. Ug di nato ni mahatag sa Ginoo, magpabili ning ingon ane. The heart is deceitful, ang Simbuhano, limbungaros. Salamat. Dili day mo makatawa na kanang limbungaros sa amo. Limbungan ba? Kasabot mo limbungan? Pastor, help me. Limbungan. English, deceitful. Unsa sa inyo dire? Kanina lang, mangingilad. Klaro na. Ang kasing-kasing nato by nature, mangingilad yung kayo. Ha? Agree mo sa akong gingon? Muna ingon ang Ginoo, anak, ihatag sa ako imong kasing-kasing. Kay atong kasing-kasing, limbungan. Ingon pa gyud ni dia, and the spiritually wicked, ang Cebuano ana, mga Kristohan ang Cebuano, hilabihan gayud nga pagkadautan. Og ang katapusan, yakin sa may nasayod, ani nga dautan ka. May lingkod-lingkod ni mo diri karon, may imin-imin ni mo, may sigas-sigas mata, dautan di ka kasing-kasing. Why nasayod ana? Lipay-lipay imong pastor, kinaa ka. Pero imong kasing-kasing. Conference. Christian life conference, kadugay nato ang Christian. Basig dili ka Christian. Naay passage sa Bible nga diri ko manukad sa akong mga punto karon. Atong tagag-hustisya ang pangutana, ngano man gyud? Tulo ni kabuok, so alauna ni mahuman. Why does God wants us to give our hearts to Him? Ano man? Abi ninyo, once mahatag nato atong kasing-kasing sa Dios, ugma sa gabi, di gyud na problema. Di gyud. Most of the time sa kinabuhing Kristohanon nganong magproblema ta because walay panahon, di ta makainomdom nganong atong gihatag atong kasing-kasing sa Dios. So I'll give you a reason why does God wants us to give our hearts to Him. First of all, because number one, He wants to interchange our hearts. Akong i-explain kay murag nakita na ako, murag naglibog mo. So, I know daghang mga bright diri sa inyo. The word interchange means exchange. The word interchange means swap. Ang Cebuano, pulihan. Nganong atong ihatag atong kasing-kasing sa iya? Para iyang pulihan ang atong kasing-kasing. Kay kung dili nato ni mahatag, dili mapulihan, magpabili niya ing ato. Desperate and deceitful nga kasing-kasing. Kung sa giingon sa Biblia, Ezekiel chapter 36 verse 26, pwede ba nato basahon tanan? Ready? Read. So nakuha na ninyo? Nganong pulihan sa Ginoo, nganong atong ihatag, i-offer atong kasing-kasing sa iya balik kung anak kaniya.
Kay iyang gusto, pulihan niya og bag-o nga kasing-kasing. Kaklaruhan na si Buhano, bag-ong kasing-kasing. Di man ni mabag-og, di ni purihan. Okay raon tanig mapalit ni CCM. Ginoo ray makahatag og bag-o nga kasing-kasing. Ginoo ra. Ingon niya mga Kristohanon, a new heart also will I give you. Tagaan ta mo bag-o nga kasing-kasing. A heart that will change the whole of your infective nature. Because ang kasing-kasing nato mga Kristohanon, nawala na gyud ang tinuod nga tinguha, tinuod nga kauhaw, maskin man lang sa pulong sa Dios. Busa that time nga atong ihatag atong kasing-kasing sa Ginoo, He will change our hearts into a new heart that has the new appetites. He will give a new passions. Amen. Di gani nato ihatag atong kasing-kasing, di gyud ta uhawon sa pulong sa Dios. Dili gyud ta. Kaganina nag-Bible reading, kaya kung ninduta ani nga mga punto, niingon ang Bible nga kung tungod man lang sa pagkaon, mapandol ang bag-o pangluwas, ayaw na lang pagkaog humba kung gihulad manggaling nas pista. Ang tinuod, wa man guy gahom ato, no? Hello? Wa man to'y gahom God. Pero ang naandan sa uban, kay gihalad man dito sa patron, murag dili maayo. Kung Kristohanon ka, ayaw laliso na yun, ikaw na pastor, gutom na kaayo, be. By the way, kung gituhulan man lang ka, wa man ka mo adto dito, ako ni siya, kana! Wa man ko'y gahom atong pagkaon. Pero ang punto man sa gisulat ni Pablo, kung naapay bag-o diha nga naluwas, kung kaon man lay hinungdan, ayaw na lang, pagpalit na lang dito nga dili gikan sa pista. Nagseries ko sa simbahan, din ko nagngalagad sa Dios. Establishing a habit in your Christian life. Kabalo mo unsay nalimtan sa Kristohanon that is very, very important nga dapat ma-establish ni, mahabit ni itong kinabuhi that we have to feed our soul by the Word of God. Dapat pakanon sa Kristohanon ang iyang kalag sa pulong sa Dios. By the way, napabailaing pagkaon gawa sa Bible? Pulong sa Dios, sa kalag na to? Napa, wala na? Mangutahan ako sa inyo. Kung di ka kakaon, unsay bation nimo? Ang mga lalaki ba, di kakaon, gutom kay murag niabot lang binulan. Maglabad atong ulo kung di ta kakaon. Para nas lawas, pero hinumdumi ang pagkaon sa lawas, dili susama pagkaos kalag. Ang pagkaon sa kalag is the Word of God. Munang daghan kayo mga Kristohano musimba, wagi pagkaon ang kalag. Niwang kayo. Dakog lawas, pero niwang ang kalag. Murag, hapit kasultiyon ang kalag, mga ipakaon sa kay magkadagma-dagma, masatani mong kalaki, Ingon pag yun niya mga igsoon, no? And I will give them one heart. I look at the word one heart that speaks about a single heart. Kay kung di nato mahatag atong kasing-kasing sa Ginoo, di niya pulihag bag-o. Tama? Nya pataka ra ning kasingas-kasinga ba yan eh? Pataka ra. Pero once ihatag nato atong kasing-kasing, iyang gisaad, tagaan ta mo usa ka kasing-kasing. The word one way, that speaks about a single purpose. Usa ra gyoy katuyuan. Ug matud niya mga Kristohanon that they may fear me forever. For the good of them that their own good, of them and their children after them. Unta ingon ani ang mahitabo. Ang ginikanan ihatag niya yang kasing-kasing sa Dios, tagaan sa ginikana sa Ginoo ang mga ginikanan sa bagong kasing-kasing. Ug kana nga kasing-kasing
Moabot sa mga bata, ihatag sa dila ilang kasing-kasing sa Dios, tagaan sila bagong kasing-kasing. Mao nang pag-abot sa simbahan, blessing kay na nga naay pamilya nga naa simbahan nga way nabilin sa balay. Kay one moment of time, they decided nga ilang ihatag ilang kasing-kasing. Busa gitagaan sila bagong kasing-kasing. Amen? New heart. But adto ta sa laing bersikulo. Ingon siya, hatagan ko kusab kamo og bag-ong kasing-kasing. Na kano sa na mahitabo nga matagaan tag bagong kasing-kasing sa panahon nga atong ihatag balik atong kasing-kasing sa Dios. Amen? Dili lang tagaan ta niya bagong kasing-kasing, tanaw unsay sunod. Ug usa ka bag-ong unsa inyo nakita? Bagong espiritu. Munang sa simbahan kay daghang Kristiyano wa lagi hatag lang kasing-kasing, daghan kayong espiritu maligno. Di ta kasabot, unta, we have one spirit and ready to worship God and we are willing to shout, Amen! Preach on, Pastor! Pero na iman niya, Amen, Amen. Lahi imong espiritu. No? Magsugod na, nga tagaan tag bagong kasing-kasing, bagong espiritu. Mga Kristohanon, once, ato kanang, ihatag atong kasing-kasing sa Dios. The Spirit. Kung tanaw niyo, a new spirit I will put within you. The Spirit that will renew your mind. The Spirit that will enlighten our understanding. The Spirit that will give us a correct judgment. The Spirit that will refine your will so that you shall have a new spirit to actuate your new heart. Amen? Nya niingon pag yun siya diri ay. Di lang tanya tagaan og bag-ong kasing-kasing, bag-ong espiritu. Basahon nato inja. Tagaan ko usab kamo sa usa ka bag-ong kasing-kasing ug usa ka bag-ong espiritu. Ibutang ko sa sulod ninyo ug kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing. Grabe ni ano? Batuon? Saan man nato na pagsabot Pastor Be nga para ma-apply nato na be? Batuon gani naghisgot na og sulid. Hard. Ha? Daghan kay mga Kristohanon. Grabe nang wali sa pastor. Naagyos Biblia pero batuon magkasing-kasing. Di gyud makapenetrate the word stony or hard, solid, impenetrable. Mangutana ko sa imo, the time nga magsimba ka, makapenetrate pa bang pulong sa Ginoo? Makasulod pa ba? Makasulod pa? Or pag anas pulong siya, pew! Gahi, yung gaya ba? Ha? Kasing-kasing nga dili makatugyan. Kasing-kasing mga Kristohanon nga heart that are slow to credit the word of God. Ingana kakulba kung dili nato ihatag atong kasing-kasing. Mga Kristohanon, ihatag gani imong kasing-kasing. Ihatag. Kaning Christian Life Revival Conference, mahitabo gini sa imo. Pero dili gani nimo ihatag na dako kayong kuan. I will take our stony heart out of flesh and I will give you a heart of flesh, mga Kristohanon. Busa nito ko 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. Therefore, if any man be in Christ. In Christ. But pasabot si Christ nakain. Ang pangutan na nakain ba si Christ? Basig na pa sa out. Tanawa, ang mga tao nga si Kristo naa sa ilang sulod, He is a what? New creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Application. Nituog yun tang ang taong na Kristo. Di man to diha dayon. Mausab. Pero makakita yun kag kausaban sa taong na ay Kristo. Kung naay gasigilag simba dire, ang nausab nimo, ulo ra nimo kay nahurot na imong buhok. Pero wa gyud mausab imong kasing-kasing. Ha? Nausab nimo imurang sinina kay grabe ka mangukay.
Pero wa mausab imong kasing-kasing. Nganong gusto sa Ginoo nga tagaan taniyag, nganong atong ihatag atong kasing-kasing sa iya? Review. Because He wants to interchange our hearts. Pulihan niya. Ikadua. Ato sa bersikulo. Because He wants to empower our hearts. Unsa nang empower? Ang empower gani mo niyo? Empower me like a rushing flowing to the sea. Empower means to give power or to do something. That's empower. Meaning tagaan kaniya og abilidad nga makahimo ka. Dili ni siya mahitabo sa kinabuhi natong Kristohanon kung walay usa ka panon nga nag-ingon ta, Lord, I will give my heart to you. Because the time you give your heart to God, He will swap your heart. Number 2, He will empower our hearts. Tanawan niyo sa Bible. Ezekiel gapon. Verse 27 na ta. And I will put my what? Spirit. Niingon ko nga, my spirit. Wow, dili magyud ni akong spirit. Naagyo nag-ingon ani nga niyon siya, akong spirit. Ibutang nako nimo. Kabantay mo atong spirito, di gyud in taon. Way kaya. Pero nag-decide ang Ginoo. It started when you give your heart to God. He will change your heart. And He will empower your heart, mga Kristohanon. He said, I will put my spirit. Magbutang ko spirit. Unsa na ang klase? Kitang tanan, aware man tani that the purpose of the Holy Spirit is to empower us because mo ni ang kamatuoran, mga Kristohanon, dili gyud nato abilidad bisan pa man ang pagsimba kundi tatabangan sa Dios. Akong bot pasabot ba? Wala, dili nato kaya. Dili nato kaya ang paghimo og maayo. The purpose of the Holy Spirit, that after we receive Him, He will reside us. Kabalo mo nga, no? Para siya maghatag sa ato og abilidad nga mahimo nato bisan ang paghimo og maayo. Bisan ang paghimo sa mga buluhaton sa Dios. Muna nga, katong dili luwas, di gyud ka makalaom nila nga ilan ang buhaton. Kato lang luwas. Kaysa diyang naluwas ka, gipuy-an ka sa balaang espiritu. Kaya ang purpose sa balaang espiritu, maghatag sa imong abilidad nga ato nang mahimo. Amen? He will renew our mind, the Spirit that will enlighten our understanding, the Spirit that will give us a correct decision, the Spirit that will refine your will so that you will have a new spirit to start a new heart. He said, I will put my spirit that may influence your spirit. Butangan ta mo sa akong balang espiritu para mo'y mag-influence sa imong espiritu. Kabantay mo ani, daghan mga young people dili makasimba kay gi-influence sa mga young people nga wala diha ang espiritu sa Dios. Wala. Mo nang di makita simbahan kay ang nag-influence tao nga walay Kristo, walay espiritu. I will put my spirit that you may influence your heart. I will put my spirit that it may have a proper mover. I will put my spirit that all will be pure, regular, and harmonious. Ingon sa the book of Acts, chapter 1, verse number 8. Are still okay? Ingon sa Bible, but ye shall receive power, sa panahon, makadawat kamo og power. So what is power means? Ability to do something. That's power. Dili na Power Ranger. Batman power, dili. That's ability to do something.
Pero, unsay human after sa line, but ye shall receive power. What is the next word? Ha? Isa lang ka word. After gingon ba, but ye shall receive power, kama. Unsay next nga word? After. Unsay Bisaya sa after? Human. Unsa man ang gibot-sabot niya nga, makadawat ka mo gahom. Human. Human sa unsa? That the Holy Ghost is come upon you. Meaning, human nga ang balang Espiritu mo kunsad sa inyo. Makadawat ka mo og abilidad to do something. Yes, that speak about the Pentecost. But if you go back, mga Kristiyanon, sa kamatuoran, ingon ani, mukunsad ang balaang Espiritu sa panahon pagdawat sa tao kang Hesukristo. Mupuyo ang balaang Espiritu. Tama ba? Nga naman, pag abot sa Acts, ningon ng Bible, after that the Holy Ghost is come upon you, then, ye shall be what? Witnesses. Dili ka na lalim nga trabaho. Dili ka na Jehovah's Witness. Ingon niya ba? Ingon sa bersikulo, kaya ang Holy Spirit man, ang Holy Spirit, He is the one giving us ability to do something. No? Siya maghatag sa atong abilidad nga ato nang mahimo. After that, the Holy Ghost is come upon you, then, himuon ta mo nga saksi. Maubitaw na mga Kristohanon magsuluining ta, kaya atong isaksi si Kristo, pero unsay nabantayan ninyo, dili tanan ni uban. Pastor, dili lugar to sila luwas. Wasa ko mo ingon. Pero, naagyoy kalabutan, nga dili na tarong ang atong kasing-kasing, kay kabalo man ta nga sadyang naluwas ta gitagaan man ta niya balang Espiritu, unya panahon man nga makapangalagad sa Ginoo, pero sometimes di pagyapon nato mahimo. Sayang ang abilidad gihatag sa Ginoo sa ato. Tanawa, maskin sa pagsangyaw, unto me, both in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amen. Mangutana ko sa inyo mga Kristohanon, kaya ninyo sangyawan ang tibok kalibutan? Kaya? Dili gyud kaya. Pero, akong pangutana, imposible ba? Or posible ba nga ang tibok kalibutan makadungog sa pulong sa Ginoo? Posible, dili? Posible. Nay usa ka pastor nga nag-ingon siya. Kani bitong kung tanan lang yun baptist, mag-support og piso a day. Piso a day ha? Unsa man igawom sa piso a day? Ako nito ako, pretend nga nang baptist tibok Pilipinas oy. Ha? Natay missionary dire, missionary sa inyong survey. Niabot ba og 6 million ang individual? $10,000. So for sure, moabot siguro na og 3 million. Ano no? O, tanawan ninyo ha, unsay gahom kung buhaton lang yun ni Kristohanon. Sa isa ka adlaw, muhatag kalag piso para sa misyon. Piso. So, next day, kay 3 million man to, 3 million man ka Kristohanon, muhatag piso, kanang adlaw na ay 3 million. Sunod nga adlaw, 6 million na. Now, 3 million times 7, kay 7 days man. Pila ka ang makumit unta kung ingon na ang pamagi? 21 million. Kanang mga missionary, dili na sila mag-deputize libot-libot bisan asa. Kaaya na ipalupad unta sa mga churches. Nganong daghan man churches, mga Kristohanon, dili sila mo suporta sa missionary, kay di sila mo tuong ang tibok kalibutan, pwede di ay masangyawan. Ha? Munang daghan mga churches, abi ni missionary, daghan mga churches nga they are criticizing the missionaries visiting churches. Hawa pa din mo nilarga, tulo naman katuig. Mas man ipalarga ninyo na dito nga kulang pang support. Piso adi lang. Kung ang tanan mga Baptist churches, wala, ma-evangelize ang tibok kalibutan. Naapag yung Holy Spirit. Amen?
Makita nimo daghan mga Kristiyanon wa gyud ma-empower sa balang espiritu. Oh, no? But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kinsa daw tong wala ang Espiritu ni Kristo sa iya, dili siya iya. Are you saved? Then you have the Holy Spirit. Pero nga nung dili man, maskin pagsimba bagood, manggay simbahan. Dugay man kaabot. Pero ingon, bro, basketball ta bro. Pera bro. Laag ta sisim, bira. Pero simbahan mo raman, asa naman taong espiritu naghatag na imong kapasidad nga dagkuon ang tikang para dili mali. Ingon pa ni Pastor Rice, wali! Siya nagwali, nabitaw ko. Amen? Mo na siya mga Kristohanon. Anong daghan kay mga Kristohanon, dili gyud madasig, dili ma-revive? Kay base nang hinundan, wa nimo gihatag imong kasing-kasing sa Dios. Give your hearts because He said, I will interchange in your heart. Then I will empower you. Katapusan na gyud. Ay dili pa di ay. Dili pa. Pa. Kanina. And I will put my spirit within you and what? Cause you to walk in my statutes. Unsa man na siya mga Kristohanon, siya cause you to walk in my statutes. Unsa ibot pasabot niya? Naagyoy kasing-kasing nga mausab. Gipasabot lang ba? Nga dili kaya buhaton nato even paglakaw unsay gisugo sa Ginoo kung kita-kita lang. Mag-honest lang ta, ako nagwali karon. Ayaw gyud mo gingon nga, ikaw pastor, parehas na magutagod, paras di man ko robot god. Kami og di lang mi pastor, lami adi gyud mo wali gyud. Daghan mga panahon perting kapuya pastor. Oh. Perting kapuya. Pero tungod kay nay Holy Spirit, mga Kristohanon, naghatag sa ato og kusog nga mahimo nato. Why? Atong ihatag atong kasing-kasing sa Ginoo because He wants to interchange our hearts. He wants to empower our hearts. And the last, and I will close. Number 3 is this. He wants to establish our hearts. The word establish, the word establish means strengthen or to make stronger. Ingon god niya mga Kristohano, no? Para na mo'y idea, in Ezekiel chapter 36, verse number, the mga verses nga itong gibasa, ang mga Hudiyo, na-scattered sila. Natibulaag sila ba? No? Busag ipasabot sila, wala gyud laing pamaagi nga maging stronger mo. Because ang yuta nga inyong gibiyaan nga natibulag ang yuta nga gihatag sa inyo wala sa inyo karon, natibulaag mo. But once you give your heart to me, ingon ang Ginoo, then I will give you a new heart. I will empower your hearts and I will establish your hearts. Because ingon siya, og kamo magapuyo sa yuta nga gihatag sa inyong mga amahan. Asa man day sila, pastor, nganong giingnan gihatag sa amahan? Wa day sila didto, natibulaag gani. Wala sila sa yuta sa ilang amahan. Pero gisaaran sila, og kamo magpuyo sa yuta nga gihatag sa inyong amahan. Kanusa ka na nga saad na hitabo sa mga verses una ana atong gibasa. Makita nato diha mga Kristohanon nga ang situation
This is talking about the Israel restoration or rebuilding or repair because sa daghan mga katuigan, the Jews have been scattered over the earth. But the Bible promises that in the end, they will go back to their own land to live there. Maubitaw na daghan mo tudlog prophecy nga once mubalik ng mga Hudiyo sa ilang yuta, mubalik na daw si Kristo. Okay na siya, kay naman nas Biblia. Pero moingon ta, tungod ani karong mga gadgets nga nahitabo, mao na ni siya gamito ni Antichrist. Pasalamat ganitang high-tech na kay karon no. Ang inon man nato ng Antichrist. Napay mga Kristohanon karon, kung wa gani internet, murag patay. Murag internet is life. Dako man gud ni katabang gud ning internet good. Cellphone nato ni katabang ni mga Kristohanon, kung naay mga propesya nga pagtudlo nga may kagubot, ayaw mong kabalaka, anak, kay panahon na anak, wa na ta dire, anak. Balaka, man ta anak. Wala na yun, gubot na yun, linog na yun. Dugay, mga sige linog. Ganina, naglinog gani. Kabantay mo, naglinog ganina. So kung muna ibasihan na to, nag-expect na ta karong rasang balik na sa Kristo. Di manggod na mao. But gusto lang nato ipasabot sa inyo ba nga, once ang atong kasing-kasing mga Kristohanon mahatag sa Ginoo, iyang strengthen ang atong kasing-kasing. Ha? Tanawon niyo, basahon lang ako yung mga verse, then I will close. Ingon niya, my heart is fixed, O God. My heart is fixed, I will sing and give praise. Mangutan ako sa imo, fix ba imong kasing-kasing? Ha? Nganong dili fix ang kasing-kasing sa Kristohanon? Wa niya gihatag sa Ginoo. Tanawa ang kasing-kasing mga Kristohanon nga gihatag sa Dios, they shall not be afraid of evil tidings. Di sila mahadlok anang mga dautan nga mga balita because his heart is fixed, trusting in the Lord. Ingon sa Bible in Hebrews 13 verse number 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. The reason we have a steadfast heart is because we are united with one who never changes, our Lord Jesus Christ. Let's do a recap. Why God wants to give our hearts to Him. First, because He wants interchange our hearts. Second, because He wants empower our hearts. Third, He wants establish our hearts. Hopefully tonight, naging opener ka ni sa atong Christian Life Conference. Kung naamay kinahanglan nato at imanon sa atong kinabuhing Kristohanon is the condition of our hearts. Mga Kristohanon, nakahinumdum ba ka? Nga gihatag nimo imong kasing-kasing sa Dios. Pastor, wala ako kahinumdum. Why not now? Duol ka sa altar, ignaang Ginoo, Lord, di naman to mabalik ng labay, pero karon gusto na ako ihatag akong kasing-kasing nimo. Gusto na ako ihatag. Not only gusto lang nako, but I'm willing to give. And help me to be consistent nga akong ihatag everyday ang akong kasing-kasing diha nimo.